What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan itong nagbabagang balita. Nabasyo itong mga smuggled luxury cars, no? Dito sa video na ito mga kababayan. Nang system mga kababayan, itong mga nasabat na luxury cars binibenta di umano sa mga congressman at congresswoman na pumirma sa impeachment ni VP Sara na nakatanggap ng malaking pera galing kay Tambag. Kaya naman pala mga kababayan na hindi katakataka na itong 3rd District Representative ng Bohol na congresswoman kakaflex lamang ng kanyang luxury car na may tumataginting na presyo na 19 to 20 million pesos. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, ang malala pa dito kasapakat pa di umano ang Bureau of Customs sa kalakarang ito, no? Na dati pa pala ginagawa na ito makapagbenta lamang sa mga pulpul na politiko. Kung kaya naman hindi ko na po tatagalin pa, ito na ang buong video. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay. Pag-usapan po natin itong luxury car. Kasi di umano itong luxury car pambaya daw sa mga namuno sa mga lumagdang congressman para sa impeachment ni Sara Duterte. Yan daw ang reward ay yung oportunidad na makakuha, makabili, maka-avail ng luxury car na nahuli ng BOC. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Kasi mga kababayan, meron hong nahuling luxury car. Eto, papanoorin natin ha. Pag-usapan natin kung ano sistemang nangyayari dito. Naku po, kasi sabi nila, eto daw ay mapupunta dito sa mga leader ng hukbalahak dyan sa kamera. Sinalakay ang isang warehouse sa Pasay na may mga smuggled umanong luxury vehicle Naku po, patay gaya ng tayo dyan. Ferrari at Lamborghini. Ferrari? At kabuuang Ba't presyo ba't ganun sinasabi mo? Ferrari? Ano yun? Anong kotse yun? Ferrari? Million pesos. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Magkakahilerang luxury vehicles, high-end na mga sports car. Meron pang sasakyang bulletproof. Yan ang naabutan ng Bureau of Customs nang pasukin ng isang warehouse sa Pasay. Grabe. 35 hinihinalang smuggled na luxury vehicles ang naroon. Nagkakahalaga raw yan ng 1.4 billion pesos. Ayon sa BOC, nakita nilang ibinebenta online ang mga luxury cars. Hindi kami papayag na merong tumatakbo sa kalye natin ng mga sasakyan na hindi dumaan sa tamang paraan. Sir, saan po ba pumasok yan? Sa pagkaalam ko, Mr. Custom Officer, Chief o whatsoever your title is, saan po ba pumapasok yan? Di ba po kayo ang nagbabantay ng lahat ng pumapasok sa Pilipinas na mga kagamitan o ibebenta? Hindi naman po candy yan na madaling mailusot. Saan may lulusot yan? Sasakyan po yan. Maintindihan ko pa kung motor kasi ginagawa nung iba yung mga gagong binabaklas nila yung motor tas dito assemble. Bakit napayagan? Dumaan yan. Kasi pasensya na po sir yung pagpapapogi na hinuhuli, medyo lumang tugtugi na para sa akin yan eh. Kasi meron akong mga alam tungkol dyan na wala po alam na smuggler ha. Pero may mga alam po kasi ako na kinikwento sa akin ng iilan nating mga dating naging contact sa custom. Ang sisti dyan, pinalalabas nyo naman din daw. Pinalalabas, not you particular, I mean the customs. Pinalalabas yan, may contact din sila sa loob. Kasi napaka-imposible mong ilabas yan nang hindi dadaan sa inspection. Kotse po yan, sir. Hindi po yan na laruan na pwede mong ibulsa. Kotse po yan. So dadaan po yan at dadaan. Bakit nakakalabas? Kasi ganito nga daw po ang siste. Ito noong mga unang panahon ito hindi ho ito particular sa kasalukuyang administrasyon. Ang siste daw niya noon, talagang pinapayagan yan, pinalulusot yan, illegally, tapos dito na lang pinapapelan. Gagawan sila ng papel dito na mas mababa para mas maibenta nila at marehistro nila sa LTO. Naku! Yung papel, yun na ho yung dinodoktor. Pero bago ho mapapailan yan, sabi madokumentuhan yan, nailabas na. Di ba ho? Kasi parang ang sinasabi nila doon, mas makakamura dahil sa, hindi ko alam kung anong dahilan, kung paano nila ginagawa yun, pero mas makakamura kung nakalabas na at saka mo muna papapilan. Baka ang mangyari Sir Banat,
Kaya may nangyaring ganyan para ibenta, no, sa mga hukbalahap na nasa lower house nga o kongreso. Kasi mantakin nyo yung mga kababayan, ang 3rd District Congresswoman ng Bohol nakabili agad ng luxury car na tumataginting sa presyong 19 to 20 million pesos. Matapos ang ginawang pagpirma di umano nito sa impeachment kay VP Sara. Lalagyan ng dokumento. Tapos, minsan pa nga daw, ang siste, sinasadya yung huli na ganyan. Yung hulihan daw na ganyan, yung mga raid na ganyan, ay sinasadya daw di umano. Tapos, pag nakuha na, naposes na uli ng custom, o di ba? Parang ang dating, since hindi naman nila pwedeng wala nang magkiklaim, wala nang may-ari, di ba? Wala nang ganun. So, ang dating, ibebenta nila na mas mababa. Sino ngayon ang nabebentahan? Yung mga may koneksyon dyan sa customs. Naku po. Yun ang siste noong unang-unang mga panahon pa daw nun. So, ipapasok yan ng walang bayad. Kakuntsaba ho yung nagpapasok yung negosyante. Tapos, dito na lang huhulihin, ganituhin, para kunwari, tapos mas mababa na, ibebenta ngayon sa mga maliliit na maliliit, sa mga congressman particular. Hindi nyo napapansin? Mga congressman ang usual na may ganyang mga luxury car. Hindi ko na lang papakalanan, ha? Pero karamihan sa mga nakakabili niyan, mga congressman, di ba? Mga ganyang kalidad ng nasa politiko, paano nila nagagawa yan? Nakakalusot. Di ba? So, hulihin, tapos ibebenta na mas mababa, hindi yung real price niya, para yung tax mababa lang, tapos gano'n na nangyayari. Naglalakaran. Kaya lang, may ibang kwento daw ngayon. Eto, kinuwento lang sa akin na kinikwento ko lang din naman po sa inyo. Hindi ko sinasabing ito daw ang totoong nangyari. Ito po ay isang kwento lamang po. Kaya nga, dapat bantayan natin. Bakit kanyo? Ang punto ko dito, bantayan natin. Mantakin nyo ha, this is not the first time na nagkaroon ng luxury car na nahuli. Di ba? Meron pa nga isang senador, pinuna yung isang luxury car na bumabiyahe. Nasabi niya, sobrang mahal nito kanino to? Pinuntahan pa ng custom, chinek pa, may nangyari ba after that? Grabe. May narinig pa po ba tayo after that? Wala na. Ang tanong, magkano kaya ang binayad doon? Sa senador. Hindi sa senador. I mean, sa custom. Yeah? Napaka-importanting maunawa natin to kasi nga, ang dami na natin napapanood sa media na ganyan. Tapos may makikita tayong pautot na naman sa media na sisirain ng luxury car. Pero pag isinira ng luxury car, ano nandun? Mga lumang Mercedes-Benz, lumang Porsche, mga luma. As in luma. Nawala na yung talagang tunay na lumalabas sa media na mamahalin. Kasi nga, ibinibenta na lang. Binibenta to ibig sabihin, legal na. Pinapilan na, nilagyan na ng dokumento. Legal na pong ibinibenta. Pero yung kunwari, yung mga pinapakita lang sa media, walang winawasak nila. Wasak-wasak lang po yun. Ang siste ngayon daw, okay, ay ikikwento ko mamaya pagkatapos ng news. May isang linggo rin doon tiniktikan ng mga otoridad ang warehouse na nagsisilbing talyer. Gamit ang letter of authority, napasok nilang lugar kung saan abutan daw ang 2 Chinese at isang Vietnamese. Walang may pakitang dokumento ang mga dayuhan. Sa mga luxury vehicles na nandito, hindi bababa sa 20 milyong piso yung presyo ng pinakamura ng unit. Bagay na malaking halaga sana yung makukuha kita ng pamahalaan kung nagbabayad lang ng tamang duties and taxes ang mga ito. Pinuntahan din ng customs ang showroom nito sa Parañaque. Dito nakita ang iba pang mga mamahaling sasakyan. Naabutan pa nga ang ilang pyesa. Meron din mga primera klaseng coaster van na may Chinese marking sa labas. Hinala ng mga otoridad, baka konektado rin ito sa Pogo. Iyan na naman po. Pag wala na silang alam mo yun, mailusot. Ang lagi nilang ending point, Pogo to. Pogo to. Tapos iugnay na naman sa mga Duterte. Grabing pamumulitika talaga. Hindi, lagi nyo isipin yan Pansinin ninyo lagi ang tono ng gobyerno. Pag merong nangyaring aberya, kaguluhan, hindi maganda, wala silang solusyon, hindi nila alam paano nangyari yon. Ang sagot, Pogo to. Pogo ito sigurado. Gago! Para lang matapos na yung kwento. Hindi na natin pag-usapan, paano nakalusot yan? Saan lumusot yan? Saan dumaan yan? Basta, Pogo ito. Gago! Pogo ito, sigurado ako. Tanungin ko kayo. Ako nagtatanong lang. Kayo ho ba lumalabas ng linggo? Bakit Sunday? Usually mga sports car lumalabas Sunday. Kasi hindi traffic, kaya nakakaharurot sila. Sa S-Lex, N-Lex. Matagal na yan. Gawain na yan
Makikita mo nga yan na minsan sa BGC muna magtitipon-tipon yan, tapos dediretso sa SLEX, maglilipad NLEX. ganun. Bakit? Matagal na yun. Pogo po ba yun? Hindi ko sinasabing mga walang papel yun. Pero sinasabi ko lang na hindi lang po pogo ang bumibili ng mga ganyan. Ang dami pong mga opisyal ng gobyerno, lalong-lalo na mga congressman, anak ng mga congressman, yung iba kabit ng mga congressman, ang meron yan. Correct. Pag wala na tayo may turo, pogo na lang. Tapos na pogo, last year pa yun. Hindi na uso yun. Tapos wala man tayong mababalitaan na walang nanagot sa ganitong klaseng kalakaran. At ang mahirap pa nga, nababalandara pa ng mga kurakot na kongreso politiko. Grabe. Hindi ko pinagtatanggol ang mga pogi ni Nama. I am against pogo. Kung nung panahon ni Pangulong Duterte, kasi meron ako nakitang video, inaano nila. Tingnan mo si Banat Bay nagbago, ang tangan nyo. Nung panahon ni Pangulong Duterte, controlled ang pogo. Nung panahon ni Pangulong Duterte, sobra pong need natin yan because nagkaroon tayo ng pandemya. Correct. That's why we need that at that time. And before, tulad na sinabi ni Jimmy Bondoc, which is Vice President ng PAGCOR noon, ang pogo noon, ang client lang yan, ay mga taga-China na nag-o-online. Diba ho? Yun ho ang panahon ni Pangulong Duterte. Eventually, nag-spread sila, nung nawala na si Duterte, hinapabayaan na, nababayaran na mga otoridad, nag-spread sila, naging market na rin nila ang Pilipinas. Tanungin ko kayo mga kababayan. You know, hindi ho ito kaila sa mga taong bayan ha. Kailan na mayagpag ang online gaming? Eh hanggang ngayon nga, may nagre-recruit pa sa akin. Ang kapal ng mga putang inan to. Hindi, walang biro ha. Ako nananawagan ako doon sa mga nagre-recruit sa akin, tatawagan ako, pwede mag-advertise sa'yo. Mga tarantado kayo. Kahit malaki pa yan, hindi ko kakagatin yan. Ulul. I am against any form of gambling. Noon, wala akong pakialam noon kasi ang market naman nila, China eh. Ang sinisira naman nila buhay, mga taga-China eh. Kaya ako, wala akong problema noon at need natin yung income. Kasi nga pandemya. O, ngayon, hindi na natin need. Una, hindi kontrolado. Inopen nyo na sa Philippine market. Diba? Pati yung mga public official, authority, nababayaran na ngayon. Hindi nyo makontrol yung crime. Tapos ngayon, talagang lantarang inuubos na mga babae. Ay, hindi. Walang ganun ba? Di ba ho? Anong ibig ko lamang pong sabihin, mga kababayan? Anong ibig ko lamang pong sabihin? Ha? Hindi lamang po pogo ito. Matagal na nag-i-exist yung mga ganitong klaseng pangyayari sa Pilipinas. Eh kayong nasa gobyerno, lagi na lang yung palusot. Pag wala na kayong solusyon, di nyo na alam ang gagawin, pogo na lang. Dahil nag-aalisan na yung mga pogo, dinidispose na nila yung mga cars nila. Agoy! Sino nagbibili niyan? Sino bang may pera? Di ba yung nasa... Pogo lang? Sir, kung ako makakatanggap ako ng 150 million, isang pirma, hindi lang pogo makakabili niyan. Tayo naman tayo, sir. Nagloloko naman tayo. Pasensya ka na, ha? Hindi kita binabanatan, ha? Pero maling-mali yung sagot mo. Na sino ba makakabili nito mga to? Hindi ba pa? Puro mga taga-pogo lang? Sir! Ano tayo, nagbubulag-bulagan? Ang dami pa sa karsada niyan ngayon, eh. Pogo lang ba yun? Naman, sir. O para lang sa kaalaman mo, kung hindi mo alam, ang bumibili niya, mga congressman, mga kontraktor, alam mo yan, sir. Imposibleng hindi mo alam yan. Mga kontraktor at yung mga congressman na kontraktor pa. O, di ba? Gago! Sir, alam mo ba maliliit pa yan? Ang binibili na ngayon, helicopter. Ito naman si Sir, hindi ko alam kung saan kayo, Hindi kita binabanatan, Sir, ha? Pero maling-mali yung sinasabi niyong pogo lang. At yun na nga mga kababayan, narinig natin itong dalang balita ni Sir Banat Bay patungkol nga dito sa naglilipanan na naman ang mga smuggled luxury cars ngayong may perang mga congressman at politiko na pumirma sa impeachment ni VP Sara. Grabe. As always mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa ating next vlog. Huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Maraming po salamat mga kababayan. Ingat and God bless.